Praise the Lord. Thank you so much, Pastor Joy. Once again, would you clap your hands to Jesus? Praise God. Isa kapag pamalakpak nga mabaskog, tunog, at pamalakpak nga upod ang pagsimba para sa hari sa mga hari, kag Ginoo sa mga Ginoo, wala sang iban, kundi amo ang aton Ginoong Jesus. Praise the Lord. Do you love Him? Hindi naman ko matingala nga ginahigugma naton ang Ginoo. Kay subong nga hapon, praise the Lord, klaro nga ebidensya nga kita sa sininga lugar nagtipon kanang gitanay, ebidensya ina sang aton matutuod nga pagigugma sa iya. Kabalo kamo ang gugma nga ginatawag is an affection that draws a person to the object of his love. Ining gugma naton amo ni siya ang nagdusok karon sa aton. Why nga ayari kita sining nga lugar? No, sa amon nga part kapila kami mag-atras abante, mga pinakabangga nga amon digin sudlan kay agud lang mangita sang kag makaingagaw mga koturan nga mangid kaupod kay kabalo kita nga wala na sang dako pa nga kalipay yari sa aton balatyagon ang masimba ang Dios. Kag mangid kaupod ang mga koturan ang mga matahong nga mga pinili sang aton nga Ginoo. Kag nga daw wala gid kontak na nagapanawag kami dire mga koturan. So siling ko siguro hindi pa tayo nga makalambot kami dire siling ko go back to barracks na. Nag-decide na ko siling ko wait a choice hindi ko kalaway man nga matapos ang panimbahon nga magabot kita tapos na. So mayong man ang Ginoo kay nakita niyang heart namon at least bisan papaano nangikabahin kami mga kulturan na kaupo ninyo sa pagselebrar sining inyong pasalamat. Kag nga one thing sa pagigkabutang mga kulturan before I introduce to you our guest speaker for this afternoon, kabalo ka mo namin sa kabuhi isang isa ka Kristohanon kaya hindi lang siya spectator. Dapat maging participants kita, maging participator kita. That's why kada kadto naton sa simbahan mga kulturan, do not be contented na magpungko lang ikaw. Kung subong, okay lang na, pero hindi pagpanuguti nga mintras tanto amo lang na mga kulturan. Kaya kanami nga nagapamuntos kita mga igugma sa ginarian sa aton nga Ginoo. So palapakan naton ang Ginoo. And telling you frankly, sa mga hapon church, hindi siya maging kompleto ang pagselebrar sining pagpasalamat kag nga makasubo naton ang Ginoo without hearing His Word. Amen. Praise God. Ang pulong sa Dios hindi lang tama ka-importante sa aton mga kabuhi bilang Kristohanon, kundi nisisidad gid mga kulturan. Amen. That is why we're so thankful and grateful to God this afternoon nga kung sa diin mga kulturan, He has given us an opportunity nga hilway kita nga makatamati mga kulturan sa pulong sa aton nga Ginoo. But before that, I will read a few verses here from the Holy Bible in the book of Romans chapter 10 verse number 14 and 15. Kanami sini nga reminder sa aton. Since ang Bible, how then shall they call on Him whom they have not believed? And how shall they believe in Him of whom they have not heard? And how shall they hear without preacher? Ang una nga may manugwaligid. Kan sa verse number 15 it says, and how shall they preach except they be sent? So ang mga manugwali, galing mga kauturan nga nagatindog or nagatindog sa sining behind this podium mga kauturan, mga pinadala kag pinatinag kita galing sa mga. Kita nagatuo that God will talk to us through His Word, gamiton ang iya nga na-designate na preacher o kung pastor sinihapon. Do you believe that? Okay, silitri, and as it is written,
How beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. So sa liwat, palakpakan natin ang Ginoo. Glory be to His name. Praise God, praise God. And of course, wala sa madugay, ako na nga introduce sa inyo mga kultura na nalagad sa aton nga Ginoo nga panguna sa sining mga kultura nga ilikuton sa pagwali sa iyang mga pulong tanan nakakilala na halos no sa iya. Pero panagutin ninyo yan sa ako niya personal mga kulturan nga observation sa ka-evaluation sa iyang kabuhi kag well in fact ining aton nga preacher for this afternoon mga kulturan hindi ini siya malayo sa akon nangin kabahin ini siya sa akon nga kabuhi spiritual sa pagtubok sa Ginoo bisan pa man dako siya nga contribution kung paano man ginpilit kag gitawag ako sa Ginoo nga magpangabudlay kaangay niya nangin ihimplo siya sa tanan mga kulturan kag naging kaangay ko siya sa kung sa Old Testament ang paghahambalan daw kaangay ko siya mga kulturan nga may pagkadabit ini nga preacher. Bangod mga kulturan hindi lang ni siya warrior kundi conqueror gid. Damo na sa mga away sa tanan mga kulturan spiritual bisan pa man physical mga kulturan in the sense nga kabalo kita sang iya na naagyan sa kabuhi no. Hindi basta-basta mga kulturan ang mga kasablagan nga yara sa iyang lawas but until now he's still alive and kicking and preaching the word of God with gladness mga kulturan kakon sa bag-o nga katipan do may kaangay ni siyang aura ni John Davila very passionate ini nga pastor. Ako mismo, kapila ko ni siya mahambalan nga sabihin ko, hindi ko matupungan. Kung paghambalan mga kuturan, ang mercy, kag paghambalan mga kuturan, ang gugma, no, sa ako gadaan, kung kaisa may attitude pa ko nga of course, kay na-adapt man sa iba yung mga pastor sa una, nangin senior ko ba lang, nga sometimes very strict, kag nga kung kay isa bala naga-over sa limit mga bala so isa ni siya mga kuturan nga nag-change ang sinaman nga mga masiling naton nga klase sang sahi sang administrasyon nga kung kay isa galit mga kuturan kung hindi kita mag-aware nangin Lord's over God's heritage sa kita na dapat gali mga kuturan sa aton galiya pagpangalagad kag pagpangabudlay sa Ginoo it should be done in love for God. Amen. So, ini nga pastor mga kulturan, praise the Lord, nanging champion sa iyang kapanahunan until now, kag nga dugay na nga panahon, sumugod sa siya ginpilit sa Ginoo, until now, nagapadayon. Mga sundan, kag nga talagang made some efforts, but we believe, oh God, that we are here today because this has been ordained, oh God, before this affair begins, oh Lord, before this affair starts today, this affair has been already ordained, oh God. Yes. So Lord, I am asking for your mercy to bless every heart of your children. Yes. Jesus, we need your presence. We need your touch, Lord God. We need revival, Lord God. Hallelujah. We need your kind of glory to come down and have, oh God, take control of our service this afternoon. We are allowing you, Lord, hallelujah, hallelujah, to be the preeminence, oh Lord, of everything we do right now. In Jesus' name, in Jesus' name, hallelujah, we want to lift up our hearts, Lord, hallelujah, magnify your holy name today. Praise to the name of Jesus. Praise God, praise God. And I'm asking you, Lord, to please let every expectation of your children be granted, oh God, by your mercy and by your favor. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Would you please clap your hands one more time? Come on, church. Come on, children of God.
Pagalikod kita mga kaigsunan ako. Kung akong kalipay, nining kapunanon karon nga ikaduhanan na kung balik din ining maong dapit sa binitagan. Kung dako ang akong kalipay nga sa akong pagbalik din tungod man sa imbitasyon ni Pastor Joy, nakita na ko kung unsa kamayang Diyos sa inyong mga kinabuhi ining dapit. Nakita na ko ang dako kayong development, progress sa inyong bulahaton dinhi. Kung ang tinuod, kung ano nga namaog kini, actually this is the proof of the goodness of God upon all of you right here in this place. And I believe with all of my heart, without any shadow of doubt, na kining maong dapit gi-vindicate sa Ginoo. Because I will tell you, church, ang matagbutang nga atong gihimo diha sa Dios, kung walay vindication gikan sa Ginoo, kung walay panalangin gikan sa Ginoo, sayang ang atong mga pagpangabudlay, sayang ang atong mga sakripisyo. Hallelujah! Pasalamat, kaunsa man kadako o kagamay sa atong gibuhat, nasayod kita mga igsoon ko sa Ginoo, nga kini gikan sa atong kasing-kasing, gikan sa atong pagigugma sa Dios. There is something inside our hearts, hallelujah, nga nag-motivate sa paghimo nining mga butanga o kana walay lain kung dili ang atong pagigugma sa Dios. Glory be to His name. Amen. Kung yun ang kapunanon na akong usbon, dagang salamat, Pastor Joy, ma'am, sa inyong kumpiyansa kanako. Salamat good, Pastor Joy, nga naghago ginitaon sila sa pag-alto dito sa simbahan sa Gay, aron sa pag-imbita. O kuman sa iyang paghatag sa imbitasyon, nag-ampo ko sa Ginoo. Ayun ako, Lord, have your way. Nasayod mo niya na kung saan kung muli pa sa mga igsoon ko. Gamit Diyos, naghimo kayo para. Amen. Amen. Di ako karon, ug salamat sa Ginoo ug sa inyo pastor. O sa mga taga-Binitagan, daghang salamat sa inyong mainitong pag-abi-abi kanamo. Dili lang kanako kung dili kanamong tanan. Salamat. Sa mga pastor sa mga dili na nako mausa-usa kay akong bugdo ng akong oras, kay ko gusto magisunan na hatas una ko ng akong oras tungod kay mo sulti pa kog laing mga butang, no? Although that is also sometimes needful, but atong gi-prioritize ang pinaka-importante gayon. So mo na lang ko na daghang salamat sa tanang mga pastor na niya din. Praise the Lord. Sa mga bisita, daghang salamat. Kung nagkalain-lain ta, doon na UPC, bago po ka, Cebuano, pwede po Cebuano, sir? Okay na naman Cebuano? Okay na ba mag-Cebuano na ko o Ilonggo? Cebuano? Okay, ako Ilonggo ko, pero akong gisa kang Pastor Joy, nga musulti yung kong Cebuano. Pero halo-halo lang, because we have also one of our brother from Cavite. Pagkakasap po sa Pastor, walay problema di ay, kasabutan ng Pastor. Dito Pastor, dito Pastor Jason, daghang salamat. Now, sa nag-istorya may ganiha, mag-isunan, my heart was tremendously touched by the presence of the Lord. Sa diyang nakadumog ko niya ngayon siya, he is signifying pastors that he wants to go and affiliate with ALMA, Apostolic Ministries Alliance. Thank you so much for that, Pastor. And I told him, just pray. Magbasa na tayo sa atong scripture, magkaigsunan, na ito makita diri sa Proverbs chapter 13. And we have only one verse here as our key verse in our theme for today's celebration. 13:22. And aside of the scripture, I have another scripture that I want to back up in order for me to elaborate more about the topic or the title of the message that I am going to share to all of you this afternoon. Now, verse number 22, chapter 13 of the book of Proverbs, nag-inom diri, a good man
leaveth an inheritance to his children's children, and the wealth of the sinner is laid up for the just. Alright, second scripture na akong basahon, 2 Timothy chapter 4 verses 5 up to 8. Medyo taas-taas ni gamay, pero palihog, ibalik ko niya mapuso. 2 Timothy chapter 4 verses 5 up to verse number 8. Nag-iingon diri. Sorry, 1 Timothy siguro. Sorry. Madali lang din ha. 5 up to 8. Nag-iingon diri mga kaigsunan. But watch thou in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, and make full proof of the ministry. For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. I have fought, take note this verse 7, because this is the very essence of the message that I want to share. Verse number 7. I have fought a good fight, I have finished my course, and I have kept the faith. Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all them that love his appearing. May God will add more blessings upon the reading of this word this afternoon. You can have your seat now. Thank you very much, church. Praise the Lord. Amen. Sa dili pa ko gali malipat, no? Salamat ko sa kay Brother Dungdong, Brother Rinaldo Mersol, all the way from Qatar. Puli sa diri. Gusto ko i-mention na rin because I love this brother. We've been together sa church sa Escalante for many years. And also sa kay Mamila. Mamila, thank you so much, ma'am, sa inyong matutupod. Salamat din. Sa papa ni Pastor Ayan, kay Engineer Eugene. Thank you, Engineer, sa inyong pagpupod. Kay Ma'am Sulin. Salamat, Ma'am Sulin, sa inyong support sa ministry. Salamat. Now, sining hapon, I am going to make my title Spiritual Legacy. Pasaylo, alam ko, Pastor John, na akong gidukangan. Kaya iyang gibutang legacy, pero sa naman lang ko, Pastor, nindot good kung atong butangan nga spiritual. Kaya akong focus man ron, good Pastor, more ni sa mga spiritual butang. Kaya unsaon man na ito, nga makaangkuntas ng butang, gingon sa Ginoo, sa Mark chapter 8, verses 36 up to 37, nag-ingon siya, it is the Lord Jesus Christ said this word, that for what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? It profit nothing for him. In other words, although you may have everything in this world, you may have power, you may have wealth, you may have fame, tanan na ani mo mag-igsunan, pero kung wala ka nakadawat sa kasiguruhan sa mong kaluwasan, ang tanang butang mahimong walay kapuslan. Although the fact is, we need also those things. Yes, we are not extremist. We are not dogmatic. We need those things. We need money. We need job. We need education. We need all of those. But as Christians, dili na mao ang atong priority. Ang atong priority mag-igsunan, mao ning gisulti ni Pablo nga ingon siya, set your affection on things above. Hallelujah. Ang buot pasabot, ang atong mga pagpanimuha, nining kalibutan na. Kung nakadawat, yung bantag mga panalangin, salamat sa Ginoo. Pero ang tinuod, kining mao
butangan na nga naangko na nato may sobra pa niya na o kana mao mga butang para sa Dios. That is why God put something in my heart nga gidugangan ako ni Pastor Pasalua lang ko, pero maunay akong gibati magigsunan nga ang ligasiya nga kinahanglan ibili nato sa atong henerasyon, kanang ligasiya mahitungod sa Dios. The word legacy is a gift by will. Why nga itag legacy? Kaya naglibog ko. O sa naging appropriate nga Ilonggo o Cebuano sa legacy? Ha? Legasya, dili mo na Ilonggo. Dili mo na Cebuano. Legasya, murag Espanyol, no? Okay? Murag maglibog ta, no? Pero mauni, sundan lang ninyo magigsunan. Ang legacy, matod pa sa definition sa atong mga diksyonaryo, gingon diya nga a gift by will. Nganong by will, tungod kay kung unsa nga mga butang nga ikabilin mo sa imong pamilya, it should be done legally. Especially kung mga dagko na ng mga butang. Yes, amen. Pwede lang na kung wala kinahanglan mga testamento, kung yuta ra sa dako ang nani mo. Wala kinahanglan testamento. O niya, nanglitan doon na kay sakyanan, multikab niya kagang-kagang, awa na kinahanglan testamento. Okay, hindi na kayo pa ba? Pero mga kanang mga dinagko na, ilabi na gyud og mga mililyon na, aba, doon na yung mga testament himuon. Diba? Before mamatay ang ginikanan, magpahimo na yun ang will of testament. Abi niyo kung unsa, kagway will of testament, kung pito ka magsuon ang gibilinan, o niya walay will of testament, o abang advantage sa usa, away yun ang tanan. Tinood na dili? Doon na daghang nagpatay, tungod lang sa inheritance. Oh, That's right. so what may will of testament kina aron way gubot. Alright, now kini gitawag magigsunan nga a gift by will, possibly in a form of money or properties. When I say properties, it includes every material possessions. Duta, salakyan, balay, mga property niya. Na, o di na ron himuan o testamento. Lura na ba'y, di na kumusulti. Kaya bisag, usahay Kristohanon ta, pero kung asa itong pinaka maayong sakyanan, mura mao ito imuno na, mao gini niya. Ako pangayon ni Papa, adili ko niya ng kanter, kaya mura kagang-kagang na. Wala pa mapintay. Ha? So, may will of testament, aron na patas tanan. Okay ba mo niya na? Amen ba? Okay. Now, another definition of the word legacy. So, when we talk legacy, it could be money or properties. But there's another meaning that really struck my attention, and this is the important thing that I want to focus, and I will connect these things to spiritual things. Praise the Lord. Hallelujah. Now, the word legacy, in another sense of meaning, giingon kini, this is something or anything handed down or received from an ancestors or predecessor or of your mentor. Now, when I say anything, dili lang ni nag-include of properties, dili lang ni nag-include of money, but the way of our life. The character we live. The kind of life we live could be considered as a legacy. And because
see, tagay ko ninyo ang panahon nga kining maong mga tawhana na akong dat-on karon sa akong mensahe makahatag kaninyo makaigsunan og dakong inspirasyon sa inyong pagpangalagad sa Dios. Dili lang kaninyo kung dili bisan pa kanako mga kaigsunan. Dunay upat lamang ka mga Bible character na akong iexplikar nga kining mga tawhana pwede atong sundon ang ilang kinabuhi kay bisag wala na sila nining kalibutana ang ilang mga gihimo. Hallelujah! Nagpabilin as our spiritual legacy. Our current church, the reason why that I'm still serving God, no matter of the circumstances that I was facing before. You know, mostly of you knows that I've been in ICU 5 times, and I was being operated major operations 5 times. Na ICU ko 5 times. Gisultihan ko sa doktor, dili ka na magwali, pastor. Doon na kay sakit sa imong heart. Doon na kay problema sa mong baga. Doon na kay PTB. Doon na kay chronic may isa pa ka-term. Chronic acute bilateral pneumonia. Ang akong duha ka hips, puro stainless. Ang akong right kidney, giupirahan. Pero nga nang nagatindog ko sa iyo. Anong niya ko niya po? Praise God. Nabisan ko sa halin na ko makaya, pero ginakaya na ako para ninyo, mga kaigsunan, tungkol sa mga legacy na nakita na ko nining mga tawanan sa Biblia, na maamoy nakahatag ka na kong inspirasyon na makatindong magkakarong siya sa mapangalagan sa Ginoo. Una din nga akong isgutan is the life. Kita na itong legacy. Na ngayon na itong sundon, isip mga tumulong sa Ginoo, mga anak sa Diyos. Now, if you will try to read first Genesis chapter 12, verses 1 up to 4, makita na ito diha, mag-igsunan, ng unang encounter ni Abraham diha sa Ginoo, nga kini naghatag og dakong ehemplo, og legacy kanatong tanan, mao kini, nga sa dihang gitawag siya sa Ginoo, nga pagawason sa iyang dapit, nga anindot ng iyang pangabuhi, haruhay ng iyang pangabuhi, daghan na siya mga pagkabutang, daghan na siya mga sapatan, unya raba paadtuon siya sa Ginoo, sa lugar nga wakit siya mga parinti, sa lugar nga wakit siya negosyo, sa lugar nga wakit siya pangabuhian. Hallelujah! Pagsulti sa Ginoo kaniya nga Abraham, you need to go out from the place where you are now. Yan ang church, I will tell you. God cannot bless you more, and He cannot perform extraordinary miracles upon your life if you will stay in a place where God is not blessed. Kung mutinin ka sa lugar na nalipay ang Diyos, ang isang daghang pagkakwarta niya, bisag unsa pang iyong pangabuhi niya, tungod kay wala ka na mga kaigsunan, gikalipay sa Ginoo, matingala ka na lang, mahimo sayang ang tanan, dili mo makita, kag ma-experiencehan ang mga supernatural na paglihok sa Dios sa imong kinabuhi. Dili mo makita ang iyang pagpabuhat sa imong kinabuhi. Apan sugid lang ka sa dihang musugod ka na sa pagsunod sa Ginoo, ug moingon ka, yes Lord, my son, go with me. Yes Lord, son, go to that place. Yes Lord, I will tell you ang mga supernatural. Come on. Ang mga supernatural ma-experience mo. You cannot expect God will do something in your ministry and as well as in your personal life if you are not obedient to the call of God. Yeah, that's right. And I will tell you, church, the first thing that God wants
in order for you to be blessed and to be used mightily, that you can see the spiritual realm, is that first God will let you come out from the place where God is not blessed. Amen. Amen. Sometimes, misunderstood din nila, mga suko sila. Yes, I'm saying this from my heart. No, ayaw kasuko. Because ang nagtawag, ang naglid, ang nagkiyang, nagtanong Diyos. Kung nga nali mo, kaaway mo ang Diyos sa iyong kinabuhi. Ano tamay siguro kayo mong iingon, Lord? Ginoo, ang ako ihangyo ni mo sa diyang imo ko, Lord, patunin ang napita. Sa diyang gitawag mo kung Ginoo mo sa lang akong iginahanglan sa sa gisulti ni Moses. Ngayon siya, Lord, kung ipanalagin man ko ni mo, yan ang napita. What I want is your presence. Yes, Lord. Because Moses knew that in the presence of God there is joy. And if there is joy, there is peace. And if there is peace, there is sin, there is satisfaction, there is contentment, there is everything in the presence. So si Abraham, gitawag, kaya gawas ka diha. Wa siya mo reklamo. Pero nahibalo siya, ang lugar niya hatuan, wala siya mahibalukon siya. Kanang ang lugar. Wa siya na naparinti. Wa siya negosyo dito. Naka-experience mo? Nga kanang pahalinon ka no? Kunyara ba? Ang imo atuang lugar. Huwag ka masahin masig nagagtong mga buyog. Nagagtong mga pulisan. Nagagtong mga maritis. Madisgrasya ka. Pero no, pag ang Diyos mo tawag, pag ang Diyos mo sugo, do not question God. Maningin ni Abraham ang autoran, he did not question God. Lord, why is it that in so many places that I want to go, patuunin mo ko sa lugar ko mapapasayon? Kaya kung magmao pa na si Abraham, ingnon siya, hoy! Sa baliya, ayaw na ni pagpagkuha na? Ako na ba ni nagsulti, di mo niya, di ba kamutuon ako? Amen. Kanang mo question sa Ginoo, murag kulang-kulang pang bagto. That's right. Alright, makita nato diri sa kinabuhi ni Abraham, mag-igsunan nga sa dihang gitawag siya sa Dios, mituman siya. Amen. Ikaduhang encounter, duha lang niya ang kinabuhi ni Abraham nga akong isgutan, o niya, mo drive ko dayon sa kong punto niya, buhat ito na paguglain. Kaya kung oras akong giapas. Ikaduha, si Sarah, nag-edad na og 100 years. Si Ma'am Suyen, very conversant ni. Nakaibalogin niya sa pila edad sa babae nga kanang menopause. Di ba, murag 60 ma'am, no? 60, 50, o wala na. Menopause na. Si Sarah, dili 60. Si Sarah, dili 70, 80, kung dili, almost 100. 99, almost 100. O atong kuhaon ang medical terminology para kang Sarah, dili na siya sa stage of menopausal. Dili na, wala na yung menopause niya. Double opposed na siya. Onsay, kung bot pa sa bot, double opposed, wala yung chance. Wala, klaro na yun, wala yung chance. Di ba? Now, timanin nyo sa mga sitwasyon sa atong kinabuhi nga malisod kayo nga walay tsansa nga dunay challenge, dunay milagro. Di ba ginaingon ako ni? Unya sa akong pag
ingon ini, base usab sa akong eksperyensya, may mga panahon na kaingon ko, murag wala na tsansa, pero balik niya ako. Balik niya ako. Ngano, basta ka bumuton sa Dios, basta pamagi sa Dios, basta ang Dios mulihok makaingon ka murag walay tsansa, pero sultihan ta ka, diha gyud nimo makita ang dako nga milagro sa Dios sa imong kinabuhi, sa mga sitwasyon nga murag imposible, sa mga sitwasyon nga lisod kaayo magigsunan, sa mga sitwasyon nga murag dili katuhan sa kalibutan, apan sa Dios posible o sigurado mahitabo. 100 years na almost. Double upos na. Mao gani akong pamatudan nga sa diyang misulti ang anghel kang Abraham nga makaanak siya kang Isaac. Pagsugid ni Abraham kang Sarah, ming katawa si Sarah. Di ba gisulti sa Biblia, Genesis? Nga nakakatawa si Sarah. Pero sigurado ha, huwag ito nangyamit. Ayaw yung mapangyamit. Huwag ito nangyamit. Imposible. O sa naging siya, o sa pagya, ingon siya, Abraham, ang anghel ang sultin ako. You see? Now, to make the story short, mao na ni, nakaanak. Amen. O ang ilang anak, mao si Isaac. Now, if I have a lot of time, pwede kong i-explain o sa diferensya ni Ismael o ni Isaac. Pero wala ko'y panahon yan na. God will let me have the opportunity again kung makabalik ko diri. Subin lang ta mo kung sino ang tinuod nga kaliwat ni Abraham. Dili lang sa lang tugon kung dili bisan pa sa bagong tugon. Kapag wala na ko'y panahon yan. So naganak siya kay Isaac. Karon kini siya sa son of promise. Mo gani explain kung unta na kung sa son of promise kasi Ismael dili na son of promise. Mao na mga Muslim gay ulo. Kay dili na sila son of promise. There's always a conflict between Muslim and the Christians. Muslims and the Jews. Why? Because they are hard-headed people. You see, because all their generation is under the generation of Ismael, the half brother of Isaac. And Ismael is not the promised son. Yes. Right? Ako pa dayon. Lipay si Sarah, lipay po si Isaac. Basta gani, way anak, natiguang na, o niya nakaanak, partik yung pagpalangga. Di ba? Pag dako, siguro paghilak, masay gusto ni mo dong? Mamon? Mamon. Kinik. Siya gusto ni mo dong? Kaya pinanggap ko. Di ba? Pinanggap. O niya, uhilag na po. Uy dong, kung may gusto ni mong isuot dong, isuot nila, pinanggap ko. O tinuod ni ang gisulti, kasi kung naging ulang, tumutumo naman sa pastor, tinuod eh. Ipanggap yun ni Abraham o ni Sarah, ang ilang anak na si Sarah. Diba? Pero ni anak, timan na po ni, ang matag gihigugman na itong mga buta sa tibok kang kinabuhi, diya tatistingan o sahan sa Ginoo. Ang Biblia isulti pinanggap yun nila. Laliman ka na, sa kagatos na, nakaanak pa. So, pinanggap mag-igsunan. Apan luyo sa ilang mga pagpanggap. Walang isulti kung pila katuig sa panahon nga gitawag sa Diyos na po si Abraham. Mga kaigsunan, pero ang Biblia nag-ingon, usa ka mga adlaw niya na, nanawag na po ang Ginoo kay Abraham. Abraham. Kini si Abraham. Doon na sa kinaiyak. Masama po ni Pastor Abraham. Nasadihang, makadungog siya, Lord, salamat, nakadungog na po ko sa imong mga pulong. Kinsay nagkapasalamat, direct mawalihan ka na Domingo. Ayaw mo pamakak ha? Ayaw mo pamakak, kasi nagpakarunin na mo. Kinsay direct. Kinsay direct. Nga malipan, nga matag Domingo si Pastor Joy, magwali ninyo. Na, pilan na lang siya
Kinahanglan kanatong tanan nga mga tumuluo unsa man ang pulong nga atong mabatian, mga kaisunan, basta pagpalaygon lang ha. Gusto na po ng judgment na nakaala. Kaya ma-discern na po na nato. Ha? Ma-discern na po na nato mag-kaisunan. Alright. Higugma, pasalamati. Lord, salamat sa imong mga pulong. O gituluan ka na nga di na ka mo inom og bahan, tuba ba? Ayaw na. O giwalihan ka nga, di na magpaputol og buhok. Ayaw na. Ayaw inas, pastor. Bantay ka lang, bro. Kaya di batihon tagi ka, pastor. Ayaw niya na. Sa dihang makadungog ta, basta sa kayuhan lang sa atong kalag, sa kalambuan sa atong pagpangalagan, isuon na huwag kang magpagpasalamat. Magkalipay ka ng Diyos na kigsulti ka niya. There is no highest form of joy that I can see to all of you right now is when you are in the time that God is speaking to you. Oh yes, amen. Tindo, Pastor Jonathan. Muna yung mong chairman sa Apostolic Creed, a very, very humble brother. Amen. And I salute him God, thank you, Lord God. as my leader in the Lord. God be the glory. I love his father, and I love him. Si Pastor Jonathan, halimbawa, nasa sa panahon sa kalisod. Unya ako, ibutan ko lang ako halimbawa, na ako si Gobernador Lacson. Kaya mo, kasi mo yung mudagan, mga pastor, politika, ayaw. Halimbawa, sa panahon sa iyong kalisdanan, unsa kayang bation, mamuadto ko niya, amigo ni kayo ha, ako si Gobernador Lacson. Moingon ko, abrihan ko ni mo doon, okay. Pag-abri, o saan mas, pakita ni mo ng gobernador eh. Sulat, go. Bukan itong pins. Nakasa pa. Uy! Tulad yung pins ba? Kaya pananglitan, pagkakita lang po niya, wala. Walay ka buhay-buhay. Buhay mo na lang po si Gobernador. Bawal pauli lang ko doon. Diba? Alright. Pagsunod. Huwag pa matapos, Pastor. Pagsunod. Ngayon na ito ba? Pastor, di ako kay kanang murag na problema kada sa imong kanang lugar kay ipabuldos ko no? Ipahalinon ko mo inyong simbahan. Ako na rin musultis kapitan og sabiyo, di malukat ang inyong simbahan. Kung sa may batiyo ni mo no? Salamat po. Salamat. Muna'y tinuod. Muna'y tinuod. Mga kainsunan. Di ba riyan ha? That's right. Ano man? Ang akong pulong ay nadunggan. Nagdala og inspirasyon. Kung pagdasin ka niya, taliwala sa iyang kahintang sa kalisdanan. Kung ano makatungog ka sa pulong sa Ginoo, malipay ka! Pasalamat ka! Ang pulong sa Diyos. Nabatya ka ni Abraham. Pero ako una-una, hindi matapos sa ipapak. Bisag duha na lang ni, basta sirado. Ipak man. Okay. Pagkabatir ba pa siya? Wow! Lord, unsa man Lord? Yung naging Abraham, sugoon ta ka sa bukid sa Moriah. Oh yes, Lord. May problema lang. Matinamanong siya. Okay, unya, muhalad ka dito. Unya, kinigong mga Hudiyo sa una, naana na naghalad. Mo na nakinig pagsimba na to, ayaw ka yung layo kayo. Pastor, ulan magod pastor, oy. Pastor, kanang daghan magbalima. Ha? Pagkatungkog ni Abraham, nasayod siya, Moriah, it takes how many days? 7 or 3 days? 3 days. It takes 3 days for them to travel going to Moriah. O niya, lakat na na. Kinsa niyo nakalakat, gikan sa Calatrava paingon sa Bacolod. Wala. Pero sa ginlan ta mo, doon ay nag-tricycad ko no, nga igsoon na to,
gikan sa Calatrava, paingon sa Bacolod, kaya ang tuyo, musimba lang. Pero pag abo dito, wala kasimba, ano, gihila na. Tinawag na daw, tinawag na, huwag ko nang tumutumo. Huwag nang tumutumo, pastor. Experience yan isa itong iso. Huwag nang sakay sa series, pastor. Ano mo simba? Pag-abot sa Bacolod, wala kasimba. Ngano? Tanawa. So, ang bukid sa Moriah, you can just imagine how far from Abraham's house. Amen. Pero wag yun mo question si Abraham. Wag mo si Abraham. Lord, bisag asa lang Ginoo, pero lapit-lapit ang balon. Makasakay na kong series, Ginoo. Makasakay na kong may transportation. Wag sa may lugar. Meaning may kalipay, gyapon siya. Kaya nakadungog siya. Pero niya na, ang the highest test, listen to me, I'm not going to my climax. Pag-ingon sa Ginoo, o niya, gusto ko, masamang paghanap, kanang imong gigugmang anak. I want you, Abraham, that your beloved son, Isaac, I want him to be offered. Siguro, murag, butangan na ito, drama-drama na. Okay lang kayo, Ginoo. Pero, ikot naman ako sa una-una, di ako ang balatyan ko. Idamatay sa nato, basta pa mo, doktrina na, basta pa ayaw. Idamatay sa nila, para makakuha tag picture. Nakasiguro dito, nasa una-una ni Abraham, o yung kasing-kasing, nalisdan siya. Although wala sa may reklamo, although wala sa may ulo, gano'n ba? Pero sa sunod sa iyang kasing-kasing, sa sunod sa iyang una-una, mga gisunan, lisod kayong himuon, ng iyang hinigog mga anak, mauyang ihanap niya sa Ginoo. Kung may manana, lisod mga gisunan, pero niya ang legacy, praise God, na gusto ko i-drive nga makita nato sa kinabuhi ni Abraham, nga kinahanglan mao ni sundon nato, mga kaigsunan, nga samtang buhi pa ta, nga nangalagad ta sa Ginoo, mahisama ka ni Abraham. Wala sa tingong yang dala ang iyang mga ulipon o kayong anak, in taon ang iyang sinting anak. Asa man ito pagkumapo? Paredri. Padali ang padaga na. Tingali. Isa na. Uy, nananoy. Ayaw niya pa, sabi kayo, hindi naman na siya kasi ito dali. Pagitaan ninyo. Ano siya mo? Pagitaan ninyo, ganito mo. Alright? Bago ipadaan mo na siya. Idala niya, intaw niya ang pobre anak. Unya yang anak intaw wala dito kay balo. Sige na uban-uban. Unya pag-abot na dito sa bukid sa Moriah, take note. Si Abraham, walay comment. Pero akong masbon, sa sunod siya kasing-kasing, o gunaw na, nalislan din siya. You know why? As a natural father, like myself, it's hard, Pastor. It's hard. It's very painful on my part because I love the son. Wa sa tingog ha, pero diyan. Sa diyang nahumana ang tanan, diyang iyang anak na gingon, pa, kanang ganihan pamangta diri, o niya, humana man ang pagbanday-banday sa daran pa, kanang aasa man ang kanero nga ihalat. This is not the legacy that I want you to understand. Wala mo ingon si Abraham, ikaw. Wala siya mo ingon, ikaw. Pero ang sulti sa Ginoo, si Isaac. Come on, church, try to understand. Determination. Hallelujah. Pagsulti sa iyong anak, Father, where is now the ram for the burnt offering? Everything is now set in order.
But where's now the ram for the burnt offering? Si Abraham wala sa mayon, anak. Wala ko'y mahimo. Ikaw, anak, ang ihalan, wala siya. Kung dili kitang tanan as believers of the Word. Hallelujah. Baptized in Jesus' name. Filled with the Holy Ghost. Hallelujah. And we have, hallelujah, the signs and wonders following in our ministry, in our Christian life. Hallelujah. Makita na to. Diri si Abraham, giprove niya nga bisag magkinaunsa ang iyang pagtuo o pagsalig sa Diyos o ang iyang pagkamatinumanon sa Diyos. Mahimong legacy sa talang nagatulong ang mga anak sa Diyos. Uy, sa iyang hinon, up to the last point. I will tell you, church, may mga panahon mag-pray ka, mamurag mo lang itubag. Pag una-una ka lang, why, Lord, why? Unya, doon na naman, sige kag, apo, walang ihapon. Unya, murag, serious na, alarming ang sitwasyon, murag walang ihapon. I will tell you, never quit. Don't be discouraged. Do not stop. Continue. Continue to believe. Continue to put your trust. Continue to expect. Hallelujah, because God is obligated to perform what He has promised to you. If you will keep your trust and your faith on Him. Son, God, wow. When I begin to examine that verse, line upon line, precept upon precept, God give me the revelation. Why is it nagsiling sa Abraham unagin? God, because I will tell you, church, wala pang problema mo, na ang Diyos. Wala pang problema mo pa, na ang Diyos. Wala pa naging sis, ang talang mo tao, ang Diyos. Si Abraham, Son, God will provide. Kinsa nga Diyos nga dili matandog niya na. Kinsa nga Diyos sa kalangitan nga dili obligar. Hallelujah! Sa ipakita ni Abraham. Hallelujah. That is the legacy that we need right now. Come on. So, muna ko. This is the legacy that we need right now. The spiritual legacy. That in spite of the situations, no matter of the pain, no matter how great is the trial and the testing upon your life, it seems that there's no way for you. In your human perspective, it seems there's no way for you. But I will tell you, if you will remain faithful and stay in the Word and keep on believing, God is obligated to give you what you want. So church, ang maayong legacy, mga pastors, ang maayong legacy na itong ibilin sa church o sa itong mga anak, mga tatay, mga nanay, mga membro simbahan din yung napita, pamilya mo, ang maayo na spiritual legacy na itong ihatag sa itong mga anak, na ipakita na ito ang atong pagkamatinumanon, ang atong pagturo o pagsalig diha sa Before I will give you another Bible story, o dili na kukutob, kay murag mataas gini, di ka maman, kasi mo na rin mo, kaya pastor, wala mo kita ng oras. Doon na lang, pero I believe God will move. Kamang tanan, na nakanto sa makasila, nasayod mo, nga atong church, di planuhan magupon, o papawawas, Pastor Detico. If you can still remember to those na tuwa dito sa makasila, di ba nag-pray ka sa Yes. kag sa nag-ampo ta atong gideclare sa Ginoo. Yes. Lord, Praise God. this is your church.
Magunsa na ito hospital betingo o kang church gubon o niya papawaon asa siya o patanong sa iyong simbahan kawapot tao sa iluting pero kanindot o kayo sa Ginoo. Praise the Lord. Praise the Lord. Paghuman sa tumakbo niya atong Thanksgiving na mauli na mo ako na lang nabilin nagampo ini Pastor Dating ko sa pulpit panahon sa kagabiyon o pagkabuntag before me watong barangay aron sa pagkatubang nagampo na po me o niya akong gidikira ng Lord naghang na mga milagro ngayon mong ipakita sa kong kinabuhi o ako na po Ginoo hallelujah pamatundan nino ang akong pagsalig o pagtuuban nining mo halagan Lord, tugutin ka sa among pakighusay karon. Dili pa Ginoo mo mula po ang punto nga siya na mauibuhi mo pagsulti. Tabagi Ginoo ang iyang kasing-kasing una-una. Imo nang tandugon na kining maong yuta, kining maong simbahan, dili makuha in the name of the Lord Jesus. And I'm telling church, to make the story short, pag-abot na mo dito, bagsik yun. Bagsik kayo. Kanya, nagdala siya sa iyong anak na maalam ko, nurse magulog. Pero kanindot sa Ginoo. Itagaan ko sa Ginoo, wisdom. Ingon ko ka, pwede. Sandali pa ko magsugod. Magampo ko sa Ginoo. O niya, mga 30 may kabuo kay katong sobra po 15 nga yung ipapahawa, naapon. Pero kami giuna. Sa dihan nga buyo ko sa Ginoo, mag-isunod. I feel the presence of God. Ako naulaw, mag-isunod mo, minaulaw ni Pastor Betingo. Kami sa daghang taon, midday, bisag Ginoo. Praise God, pagkahuman sa po, pagsugod pa lang mag-isunod sa pag-istikan na to, may tungod sa problema. Hallelujah, may God siya, Pastor. Tungod na lang yun sa Diyos. Tungod na lang sa Diyos. Kaya mga tawanan ng tuong ako dautan. Pero sa sunod sa kong kasi. Doon ako'y Diyos, Pastor. So kung nasik sa Diyos, i-grant ako na niining tatlawa, mupirma ko nga dili na maguba ang inyong sigaw. Mga testimony na nga magbilin obligasyon. Nga sa panahon sa itong mga kalistan, sa panahon sa itong mga problema, Salmo 91, doon na tayo Diyos, gadalawang panang, hallelujah, nga sa panahon, musugod ka sa pagsingit, musugod ka sa pagtikab, sa imong baka sa panangampo, ang Diyos nga naa sa langit, mutubag mga ison, sigurado sa mutubag, sigurado sa may event, nga naman, promisa niya, kini ka natong tanan. Everybody say amen. Yes, Lord. So the legacy that we can see the life of Abraham is his obedience first, number 2, his faith, and number 3, his trust in his God. God will provide. That's the expression of his faith and trust. Not only faith, but trust. Kadua, dili na ko matapos. Tanan kita halos nakadungog sa kinabuhi ni Joseph. Amen. Si Joseph, usa siya sa mga anak ni Jacob. O matod pa sa Biblia, si Joseph pinangga kayo na anak ni Jacob. O tungod gani niya na, may hatag siya o bayo, magagag mga pulos. May bulong po kuno, doon ay pastor magtudlo nga dili ka musok-sok o mga decolores, mga dagang color. Kana asus di na pwede. Kana Pastor Jason di na pwede. Pastor Dongdong di na pwede, Pastor. Ano na ilang mga pagtuo. I don't know kung asa na nadikuha. Pero sa Bible, ang akong nabasa, ang anak sa Ginoo nagsusok og different colors. Nabatihan ko ninyo? Sa Bible, akong nabasa, ang mga anak sa Diyos, si Joseph, nagsuksok og different colors.
O wala gay amin na. Kaya o din na pwede, pangubahang din na nyo yung mga different words. Karon ang nitabo kong isanan, mao kini tungod sa pagpangga ni Jacob ka Joseph, nahisa ang iyang mga igsoon. To make the story short, giplanuhan yun. O niya, sa dihang nahitabo na yun ang panahon sa ilang pagplano, mao niyang nahitabo. Wala man nila napatay, kaya doon ay nag-suggest yung so, uy, dili lang nato patsyon kay ang atong amahan, mapatay po nis kasubok. Ato na lang ni kung ano. Unya, manabatas itong amahan. Ato na ihulog sa buho. Unya, inaghulog sa buho. Unya, paghulog sa buho, niyagi man mga bitchanage. Pag-awis yung mga bitchanage, ipangutanaw sa mga sa buho. Unya, ilang isugilon, nga doon ay tao na sa buho. Gibatak sa iyang usang igsoon. Unya, pagbatak, sa batak sa ipasaka. Unya, gibalik niya si Joseph sa mga merchants na medyan home o ginali dito sa Egypt. Tanan halos na kay Balumo kung unsa kamiserable ang kinabuhi ni Joseph. Tungod lang yun kay gihisaan siya sa iyang mga iso. Kung atong makita dali ang senaryo, muna glisod, no? Makaingon tanga di maayo po rin mag-iso Joseph na. Pero di ay, makita nato oron dili ang mga butang nga importante magsabtan nato. Nga dili ta makakomentar og negatibo sa bisag unsang panghitabo. Mao na ni. Pag dito na sa Egypt, gikuha siya sa usa ka tawo personal na dunay katungod sa Egypt ni Potiphar. Karon kay si Joseph gwapo kayo. Parehas ni Pastor Jason ni Pastor Aya. Magbantay ni mga gwapo ha. Magbantay ni mga gwapo. Tungod sa kagwapo ni Joseph, naibog ang asawa ni Potiphar. Joseph pa. Kaya di ba na pwede? Kaya si Joseph nasayod naman, gikan pa sa iyang pagkabata, gitudluan na sa Jacob, may tungod sa mga butang sa Diyos. Mo na nindot na ligasi. Nakatudlo ka na sa mga anak, pag-ako niya na sa unsaon. Di gina. Karon, kaya na embarrass man si Potiphar, nahuyan, giakusa si Joseph na nung rin. Kamo, moto ba mo? O ako'y, di ko abogado ha? Pero, o ako'y na dito, may kukong abogado ni Joseph. Nga naman, sa inyo, moto ba mo? Nga doon ay mag-rip, nga magdagan, nga mahadlok sa ripon? Kaunsahan. Di ko abogado. Di ko abogado. Pero, o tuwa ko dito ng panahon na gusto, pwede kong abogado ni Joseph. Nga naman, unsang pagkapamatuod nga ripon niya ang asawa ni Potiphar, nga hindagan pa man gani siya, palayo sa kwarto. Kaya doon ay mangrip, mamudagan sa babae. Ang babae mo ay mudagan sa lalaki, karipon. Ang matag butang na imong gipamatuod, nga walay kamatuoran, ikaw ra po ang masiod ni Ana. Come on! Pero luyo na ng mga akusasyon ang akong gihimo. Padayon ko nag-ampok ng mga pastora. Padayon ko nag-ampok ng mga tawhana. Praise God. Kung sa inyo mo, sa ilang mga gipanulti, sila na po'y gipangsiod. To make the story short, si Joseph naka-interpretar sa damgo. O niya, di nang ginakin ako sa siyang dugan na kita. Nahimong gobernador sa Egypt. Uy, di ana, tanawa, ingon ako, basta positive ka lang permi. Isang negative pa ng una. Pagkatapos, positive lagi. Tanawa na gobernador. Uy, na gobyerno, nakadungog ang iyang mga ang mga igsoon ni, no. Lahat ang panahon na doon ay gutom. Naitabo, niya to make the story short, nangagto sila dito sa Egypto, ano nakakaon. Karon mao na sa sige balik-balik, dihan ni Joseph kaya kita niya yung mag-igsuonan. Wala sa kay balo. Ang pamutana ni Joseph sa ila, informasyon to para sa amahan.
Na gusto Joseph yun, magigsunan nga, mabalik na siya sa iyang panimalay, sa iyang amahan. Mao na nangita siya pagi magigsunan. Karon mao na ni. To make the story short, may abot ng panahon nga may bargaining na. Ingon si Joseph, dadaan nyo diri ang amahan. Kaya aron makagawa siya ng inyong suot. Karon ang Bible na ingon, nasa dihang may abot na ang iyang amahan. Gidala sa iyang puso. Kaya balo ka mo, mao na po din. Bisag unsa pa rin na ito katago-tago sa itong balatsyago. Pag-abot sa ustong panahon. Hallelujah. Oh, in due time, dinagit ka kabugong. Musultigin ka mag-isunan tungkol sa iyang kahilap. Sa dihang, sa una-una sa mga igsoon, kuyaw na gidala ta diri sa kwarto. Unya, gipakaon ta. Kini, lisod na ni. Kay ang mga taga-Ehipto na ba? O ni pagkagi. Before ta pamatyon, pakanong usap ta. Mo na yun na sa mga igsoon. Tanawag ko ang mga tao nga medyo wala maka-experience sa gig kasi natin sa Espiritu sa Ginoo. Madinunod siya isunan. O niya, pagkahuan, isunan. Sa diyang nagkakaon sila, di naging si Diyos ipagwanta. Ingon siya, gusto na ko magpailan ninyo. Kuyawan ang tanan. Kini, kuyaw na niya. Mo ni mahukom na to. Gobernador. Ingon sa Bible, giamat-amat ni Joseph, recall ang mga pangitaw. Apan sa tanang mga gihimo mapag-recall ni Joseph, wa gid siya ningon, kamo mga God, makagbalos na ko ninyo. Ha? Sinaron, pag-ihawon tanang mo dere. Ang Bible na ingon, Monay, dili ako mobilin sa legacy. Ganyan na Joseph. Katong tanan. Mabasa ni makisunan. There is sa Genesis. Genesis chapter 45, 1 to 8. Ganyan ni Joseph. Katong tanan nga nahitabo. Walay tao basuro. Amen. Kay katong tanan. Kabubuton sa Ginoo. Ipauna, dili sa isip, aron sa panahon sa kanila. Dili na ito matrak ang Diyos kadaghan. Oh, yes, God. Hallelujah. Dili na ito matrak ang Diyos sa mga dekorasyon. Yes. It's good, kadaghan ta. It's good ganindot ang atong mga simbahan. It's good, makagsun nga gi-bless ta materially. Gi-bless ta sa Diyos financially. Pero ang pinaka-importante sa atong kinabuhi, isip mga alagad sa Ginoo o mga anak sa Diyos, kanang espirituhanong legasiya na atong ibilin sa atong generasyon na kung wapon mang yun ang panahon na nimo. Isang wala ka na sama ni Diyos, sama ni Abraham. Akong gipatli pag-usap ang istorya sa nagkinabuhi. Kaya ang istorya sa nagkinabuhi, nagbilin o nindot ng mga spiritual legacy na ngayon natin ang kinabuhi. Pagkatibig kita. Hallelujah. Praise God. Linig ka po namin ko. Gusto ka matausakan na ito. Magtayo sa Ginoo. Sinto na itong Diyos. Aplihan na ito itong kasintas. Hallelujah o samana. Ang imong gikinahanglan sa Ginoo. Linig ka po namin karoon. Sultihan ta ka. Hallelujah. Dili ka pagyason. Dili ka pagyason. Sa Ginoo. Praise God. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Salamat sa mga puno. Salamat, Ginoo.
kung mag-ihangyo mo sa pag-ilas sa makasikas. Hindi ka manabot ka. Praise God. Gusto kong nasa iyong paliw, palapit mo doon. Ayaw mo kalo. Ako kining embrace o i-grab. Kining mga oportunidad. Kagihatag sa Diyos ka na to. Gusto sa Diyos kung imong kinabuhi. Kinabuhi nga magbilin. O nindot nga legacy sa imong pamilya. Nasama sa gisulti ni Josue. Nagingon siya. Magpili ka mo karong adlaw. Apan ako. O kagagong panibalay. Magkapangalagat kami. Diya sa Diyos. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Glory be unto the name of Jesus for that wonderful word. Before we will worship the Lord, mga kauturan, I hope na magkapamina kita sa scriptures or verses nga kung pagkabasa. It is located in the book of Numbers. And the Lord said, verse 22, spake unto Moses, speak, verse 23, unto Aaron, and unto his sons, saying, on this wise ye shall bless the children of Israel, saying unto them, the Lord bless thee, and the Lord keep thee. The Lord make his face shine upon thee, and be gracious unto thee. The Lord lift up his countenance upon thee, and give thee peace. Salamat sa Ginoo sa mga pulong na gid-deliver si Alagad, our brother Pastor Concepcion. Kung aton recall, Abraham was first mentioned, and iyang apo sa tuhod Joseph was also mentioned. Before kita mag-worship today, before ang Binitagan Church magadayig sa Ginoo, I want us today sa siningatinan to have a spiritual legacy. Unsa man aton buhaton pa, so I feel today nga buhaton ninyo makaigsunan, go to a family member. Hallelujah. Go to an elder sa sining hapon, mga kauturan. And I request this beloved pastors of ours, mga kauturan, as you go in front, mga kauturan, paidalong, paibos sa ato, paubos rather sa ato nga mga pastor. And I would like to request these pastors of ours to please lay a hand upon these precious saints of God. Come on, there will be transmission of legacy today. In the name of Jesus. If bago pa lang ka, go with your brother, go with your loved one, go with your friend. Hallelujah. If you're a visitor, go with somebody you know. Pray with them. Come on, saints of God, right now in the name of Jesus, it's time for us to, hallelujah, transmit some spiritual legacy. Come on, pastors, I'm asking you right now humbly, hallelujah, in the name of Jesus, let's obey the voice of the Lord right now. In the name of Jesus, in the name of Jesus, I request the pastor of this church right now and the congregation of this local church to come to your pastor. Hallelujah, in the name of Jesus. Ask the blessing of the Lord through your pastor today. Hallelujah. Come on, pastors, I'm asking you to line up front in the name of Jesus. Come on, dili ta mga spectator ingon pagina sa mga pastor. Dili ta mga watchers, dili ta mga statues. We are worshipers. But before Jesus, we will give life. Jesus, we will worship. Jesus, we will come on. This is the heritage of the Lord. This is the heritage of the Lord. Pray with your mother. Pray with your sister. Worship with your sister. Come on.
Hallelujah.